Kalbaryo ang sinapit ng ilan nating kapatid na pinangakuan ng trabaho sa Middle East. Halos 50 aplikante ang pinatira sa isang apartment unit habang nag-iintay ng trabahong baka hindi naman dumating. Narito ang Frontline Report. Sa isang apartment unit na ito sa Imus, Cavite, nasagip ng mga otoridad ang humigit kumulang 50 Pilipino na nag-a-apply bilang trabahador abroad. Habang naghihintay sa kanilang deployment, nagsisiksikan sila sa apartment. In one unit, there are about 24 or 20 plus tao in one na maliit na unit. Can you imagine paano pa sila nakakatulog doon? Tapos isang toilet lang. Ayon sa DMW, hindi makatao ang naging pamumuhay nila at labag sa pamantayan ng Department of Migrant Workers. So hindi yun papasa talaga sa DMW sa mga conditions na yun, no? Health-wise, hindi siya maganda. Yung structure, hindi siya maganda. Yung isa ko napuntahan mismo sa Imus, higit kumulang mga 50 sila dun sa maliit na apartment unit na yon. Nasa OWA hotel accommodation na sila dito sa Maynila. Bukod sa mga nasagip sa Cavite, may 15 rin na nasagip naman sa Pasay. Tinukoy ng mga biktima ang Samantha Manpower Recruitment Agency Incorporated. Legal yung agency, nag-recruit sa probinsya. So ililipad nila from Mindanao to Manila, dyan nila ilalagay sa accommodation. Problema, wala pang kasiguruhan in terms of the visa. So natenga sila doon. Nangako raw ang ahensya na magbibigay ng trabaho sa Middle East. Pero ilang buwan silang pinaghintay sa accommodation na hindi kinikilala ng DMW. Hindi sila nagbabayad, pero pag gusto nilang umalis, yan ang panakot sa kanila. Pag umalis ka, babayaran mo yung times 3 months, 6 months na pagkain, tirahan, yun. Kaya sila naiibit. Kaya may elemento ito ng illegal detention. In the case of a few, pinagpapatrabaho pa. Kasi yung isa doon, yung 8 months, ginawa pa siyang parang caretaker. Pinagtatrabaho na hindi binabayaran. Ayon kay Secretary Hans Kakdak, umabot na sa higit 200 aplikante ang nasagip nila mula sa mga hindi rehistradong akomodasyon ng ilang lisensyadong recruitment agency. Dahil dyan, pinasasampahan na ang mga ito ng reklamong paglabag sa recruitment laws. Posibleng may human trafficking talaga dito if they are taken from elsewhere, transported to a place to be forcibly detained under unlivable conditions. Bawal po yun if those accommodation facilities are not registered with DMW. So, and we've seen the places, yung mga lugar nila, hindi sila in a humane condition, no? Very hazardous ang lugar. Patuloy na iniinspeksyon ng DMW ang iba't ibang accommodation facility sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Sailin de la Cruz, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.